Hello everyone, welcome back to another vlog, or kung bago ka pa lamang sa channel ko, welcome sa aking YouTube channel. So gusto ko lang ipakita pala sa inyo kung ano nga ba yung trabaho dito sa South Korea, kung ano yung uri ng trabaho dito sa South Korea, yung tinatawag na Dirty Dangerous at saka difficult. So ang trabaho nga pala dito ay nag-grind ako ng mga bakal. So ipakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga ginagawa ko dito. Ito yung mga trabaho dito. Ito yung mga user dito. Yan yung mga sausi kung tawagin dito. Yan yung mga hindi na sinusunog na bakal, pero ito sinusunog to. Yan yung mga niyoyons ako. Yan, kapag tapos nyan, ganito na yung mangyayari. Makinis na siya. Kumbaga kinukuha ko yung tamang sukat nya at saka nililinis ko na rin siya para pagdating ng pag inassemble na, pantay-pantay lahat ng sukat, saka malinis na. Ito yung itsura niya kapag hindi pa siya nayoyonsak. Ang tawag sa trabaho ko sa Korea, yonsak, o ginagrind ko, grinding surface yung trabaho ko. Ito yung mga trabaho ko. Ito yung mga nayonsak ko na to. Kaya lang may pinapagawa pa sa akin na patusok, pangkating kasi ito. Ito yung mga finished product na yonsak ko. Bago isa yonsak, ganito itsura nya. Yun yan. Yan itsura nya kapag hindi pa na siya nayoyonsak. Ngayon kapag nayonsak na siya, ito. Bali ito may sukat to. Bali 8mm ang sukat nito. Yan, nayonsak ko na to. Tapos ito, mga guide, yoyonsak ko din to. Tapos dito ko siya niyoyonsak. Yan yung diyan ko siya niyoyonsak. Ang tawag dyan, manual yonsak, manual grinding surface. Dito mano-mano ko yan ginagawa. Setting ko dyan, ilinisin ko, resetting ko. Pagka-setting ko, imamagnet ko naman. Ito yung magnet. Tapos paandarin ko yung pinaka-grinding. Ito yung grinding. Yan, umikot siya. Tapos yan, tapos ito yung digital na dito ko matatansya kung ano nga ba yung sukat na dapat kong kuhanin, kung 1mm o 2mm. Yan. Tapos ito naman yung automatic. Ito yung automatic grinding, semi-automatic kasi nagmamanual din ako dito. Ito yung kanyang mga panel. Tapos ito yung kanyang manual, up and down. Ito yung papunta doon, front and back. Ito naman left, right, X and Y. Yan. Tapos ito yung manual spindle nya. Yan yung manual. Yun sa baba, yan yung mga manual. Tapos dito ko naman siya ino-automatic na. Pwede ko rin siya i-manual dito. Ito, ipiga-pigayin ko lang to. Yan. So ano nga ba yung yung mga ginagawa namin dito? Pakita ko na rin sa inyo ano yung mga ina-assemble namin dito. Yan yung mga ina-assemble namin dito. Yan. Pag finished product na, ito na siya. Yan yung itsura nya. So ito nga pala ang na-press na to, mga yan, mga materials na ginagamit sa tulad ng likod ng ref, o di kaya yung case ng ref, yung likod ng Samsung. Yan. Ganda naman trabaho to ng mga nag-assemble. Churip kung tawagin sa Korea, sila yung nag-assemble yan. So yun, yun yung kabuuan na pwesto ko. Diyan ako nagtatrabaho maghapon ako nagtatrabaho dito. Walang alisan, break time lang. Ang break time namin dito ay 1 oras tanghali. Tapos kapag hanggang alas 10, 10 minutes. Tapos sa hapon, plus 3:30, 10 minutes ulit, 3:20. Tapos hanggang 3:30, 10 minutes ulit. Tapos yun lang. Tapos ipakita ko na lang sa inyo kung paano nga ba yung pag-operate ko dito sa mga machine na to. Pakita ko lang sa inyo sa gitna. Tara. So yun guys, pakita ko naman sa inyo kung paano nga ba i-operate itong malaki, itong semi-automatic. So tara.
grinding ko na siya. Automatic na rin siya. So hintay mo na lang na medyo pumurol yung grinding, tapos time ulit natin. Tapos pakita ko nga pala sa inyo kung ano nga ba yung paano nakakasa. Ganyan siya inahasa. Ito yung ating pang grind. So ayun yung ginagrind natin, yung bakal doon. Tapos kailangan siya lagyan ng tubig para hindi siya madaling uminit. Kasi yan, kapag walang tubig, nag-iinit. Kapag nag-init yan, magbe-bend yung bakal. Kapag nag-bend yan, lolobo. Tapos pag tumama doon sa grind, doon sumasabog yun. Yun yung tinatawag na dangerous, difficult. Tinawag na dirty kasi mapapansin nyo, yung mga nag-grind na yan, yung maliliit na alikabok, yun yung lumilipad sa taas. Yun yung yun yung nalalanghap natin, o nalalanghap ko na operator na ito. Yun yung nalalanghap ko, kaya difficult sa kalusugan din natin, dirty, dangerous kapag nagkamali ka ng pagkakasetting nito. Kaya dapat yung utak mo dito laging present kapag nagtatrabaho ka. Huwag kang kampante lagi. Kahit kabisado mo na yung trabaho mo, huwag kang kampante kasi hindi natin masasabi yung yung disgrasya. Kaya dapat lagi kang buhay yung mo dito, utak mo dito. So ayan, mapapansin nyo, nag-grind na siya. Yan, may sukat nga pala siya. Mapapansin nyo yung block na yon, yung block na yon. Tapos ito yung ginagamit ko na pansukat yan. 0.01 mm yung kanyang pinaka zero. So ayan, ito nga pala hanggang 25 mm yung kaya yung sukatin. Tapos kukuha tayo ng block, yun 30 yung block. Tapos ang kukunin ko lang dito ay 5 mm kasi ang kukunin kong sukat ay 35 mm. Tapos ito nga pala yung mga blocks. Ito yung mga blocks na ginagamit kong pansukat. Tulad ng blocks na to, 100 siya, 100 yung sukat nya, 100, may 40, may 30, may 20, 10. Kaya may mga sukat yan. Halimbawa yung aking yoyonsak ay 45. So kukuha lang ako dito ng 40 tapos gagamitan ko na nito. Yan. Gagamitan ko nito, kukuha ko ng 5 mm para makuha ko yung exact na sukat na 45 mm. Yan lang yung ginagamit ko. Yan. Tapos kapag finished product na, syempre kailangan i-double check natin. Gagamitan natin ng caliper. Tawag dito digital caliper para makuha mo kung tamang sukat nya. Tapos may gamit din tayo dito isa pang caliper. Ayan. Yan mga yan, mga tawag dito sukat na sukat yan. Tapos ginagamit ako rin ng vice. Ito yung sa degrees. Kasi dito may tinatawag na 25 degrees, 45 degrees, 35 degrees, 90 degrees. So dito kayo siya sinusukat at kino-compute ko naman dito yung mga degrees kung ilan. Tapos meron kapag binabice ko rin siya, ginagamit ako ng vice para makuha ko yung angle nya, tamang angle nya, quadrado angle. Kasi ito nga pala, may mga plano rin kami dyan. Ito yung mga plano. Yan. Bawat materials na binibigay sa akin, may mga plano yan. Yan, katulad niya, may plano kami. Nandito makikita mo sa plano ang tamang sukat niya. Ayun yung tamang sukat niya. Kailangan makuha mo yan. Pwede kang mag-minus ng negative 2. Huwag lang plus. Kasi pag plus, papabalik sa'yo. Yun sa huli. May mga bawat number din yan. May code, may number. Kompleto yan. Ayan yung may binibigay sa akin plano. Tapos yan na lang yung tatrabahonin ko. Plano lang yung binibigay sa akin, saka yung materials. Ako na yung bahala. Tapos ito yung mga ginagamit ko na grinding material. Mga grinding. Yan, may pang cutting, may mga pang angle. Ito yung mga pang 45 degrees. Yan, C2. Yan, medyo marami siyang marami siya. Dapat marunong ka talaga. Ito yung pinakamalaki kong grinding. Ito napudpud na. Ito yung panghasa, pudpud na siya. Yan yung malalaki kong pang grind. Ito para dun sa mga sauce na hindi na sinusunog. Ito naman para dun sa matitigas na bakal, yung mga sinusunog. Ito naman para sa mga bilog,
para sa mga bilog. Ito, ginaganyang iikot-ikot ko rin yan. Pinapatong ko doon, tapos minamagnet ko. So ito yung pangasa nya. Ito yung mga pangasa dito. Tawag dito diamond. Yung diamond dyan. Pakita ko naman sa inyo yung maliit kung paano nga ba siya ginagawa. So tara. Hanggang dito na lang guys. Pinakita ko lang sa inyo kung ano nga ba yung yung mga uri na trabaho dito sa Korea na tinatawag na dirty, dangerous, saka difficult. So ilan lang yan sa mga trabaho dito. So kung tutuusin naman, hindi naman siya masyadong delikado. So hindi siya masyadong mahirap. So delikado lang siya sa umpisa. Pero kapag sanay ka na, medyo hindi na siya delikado. Pero kailangan nga lang, kailangan present pa rin yung utak mo kahit kabisado mo na siya. So yun lang guys, hanggang dito lang. Sana may na-share ko sa inyo kung pagdating nyo dito sa Korea, kung parehas lang ng trabaho, baka sakali makatulong ko sa inyo o magkaroon kayo ng konting idea. So yun guys, hanggang dito na lang. Bye bye.